Hello guys, good evening. Good evening po guys. Welcome back to my YouTube channel. So, ang topic natin for today is about ano po yung mga dapat gagawin kapag nag-burn out. Lalo na po kung ang burnout is more than one day. Ang akin pong ginagawa pag burnout dito sa Bicol, or especially dinadaanan kasi kami ng bagyo katulad ng Riming. So napakatagal po ang connection po ulit ng kuryente dito sa Bicol pag malala yung pagka-distraction ng bagyo. So ito po yung may-share ko lang pong through my experience po. Ginagawa ko po sa incubator ko para hindi masira, sinasaran ko lang po lahat ng ventilation hole. Yun po ang ginagawa ko. Tapos pinapatay ko po ang saksakan para iwas po disgrasya. Kasi alam naman natin kapag biglang on ng kuryente, yung kahit sa appliances po nasisira, or kung hindi man po nagkakaroon po tayo ng overheating ng temperature. Kasi naalala nyo guys, yung una ko pong procedure, sinaraduhan po natin lahat ng ventilation. So kapag hindi natin in-unplug or hindi natin tinanggal yung saksak, kapag hindi natin nabantayan yung biglang power on ng electric subscribers natin or cooperatives, mag-overheat po siya kasi sinaraduhan po natin yung ventilation holes po ng incubator natin. So yan po ang unang gagawin. Saraduhan po lahat ng ventilation hole, i-unplug po ang unit. Ito po ay advice ko po para dun po sa mga incubator na maganda po yung pagkagawa ng kaha. What I mean po is yung pinto lapat na lapat, hindi po siya sumisingaw. Yung mga sidings po ng incubator po, wala pong singaw. Napapansin nyo guys, yung ibang gumagawa or fabricators or kahit po sa DIY, yung pinto tumatagas po yung hangin. Makikita nyo po yun kung ang heater nyo po is bulb. Sarado yung pinto, pag nag-on yung heater, yung bulb, lumalabas po yung ilaw. So ang hangin po dan lalabas din. Pasensya na sa boses ko, medyo may sipon po tayo guys. Yun po. So ang unang gagawin po is yung maayos po ito yung natin, ventilation hole, saraduhan, dapat silyado. Tapos i-unplug po yung saksakan. Para po ito doon sa incubator na maganda ang ventilation and isolation ng hangin. Doon naman po sa may mga singaw, don't worry guys, meron po tayong solution dyan. Lagyan ng tape or lagyan ng pantapal or kahit ng tela. Yun po ang additional na gagawin nyo. Tapos bago nyo, or kung ayaw nyo naman po is bago po natin takpan, mag-ready po kayo ng rice hull or ipa ng palay. Yung malinis po guys yung naugasan na at sineperate nyo habang hindi pa burn out, bilad nyo sa araw. Pag marami yan pag marami ang naipon nyo yan at linagay nyo sa incubator, ang ipa po, nagkikreate po yan ng sarili niyang init. Ginagamit po yan sa brooding ng sisiw. Kahit walang ilaw, walang init na galing sa kuryente, maubuhay po yung sisiw kasi pag naipon po ang ipa ng palay, mainit po siya. So, ginagamit po natin yan sa brooder ng mga sisiw. Kung ayaw po natin magpailaw. Kung wala naman po kayo ng ipa, kuha kayo ng bote, maliit na bote na lagyanan ng mainit na tubig. Takpan,
at ilagay nyo sa ilalim ng incubator. Pero ang maganda niyan, kung maglalagay ko yun ng mainit, through my experience po, dapat may distansya yung tubig na ilalagay nyo sa egg tray. Kasi kung malapit po, pwede pong ma-chance na ma-over yung init niya. Kasi wala po tayong control doon sa ilalabas niyang init. Pero kung much better po, gamitan po natin ng thermometer. Yun po ang ano niya. Bago natin isalang sa incubator, dapat ma-measure po natin yung init ng tubig bago natin ilagay sa loob ng incubator. Kasi pag nilagay natin yan, hindi natin mamalayan, mainit nga yung loob, pero patay naman yung laman ng ng itlog dahil sa overheating na release, walang control. 'Di ba, thermostat yung nagko-control ng temperature. So, dahil sa brownout, walang heater na kontrolado ng thermostat. So, yan po. So, doon naman po sa mga nag-aalala na baka pag sinaraduhan po yung ventilation hole, mamatay din po yung sisiw kasi hindi makapaghinga or hindi makahinga dahil walang hangin na malalanghap. So, balik po tayo sa anatomy and biology. Mapahayop or sa tao po na nagdadalang tao hanggang sa makalabas. Sa itlog po, ang embryo po, ang unang-unang po diyang ma-develop is yung heartbeat. Pangalawa po, yung brain. Ang panghuli po is yung lungs. Kung isasama po natin sa development ang lungs, matubig po yung loob ng itlog or kahit dun sa tiyan ng tao. So, ang mangyari niyan, lunod. So, what I mean is, safe pong takpan at hindi naman po kailangan ng itlog ng manok ang fresh air na galing sa labas. Kasi ang pinaka-major priority po ng ventilation hole is labasan, papasok ng hangin at adjustment ng humidity. So, yung itlog po, malayo po yun doon. Ang ginagamitan lang po siya ng ventilation hole, ang incubator, para ma-avoid po yung overheating, adjustment po yung humidity. So, ang need po ng itlog or ng sisiw ng fresh air galing po sa labas kung siya po ay pisa na or buo na. Kasi lately na po mabubuo yung lungs niya. Kasi kung isasama po natin may tubig, may dugo, may yolk, may egg white doon sa loob, na kino-convert niya po into nutrients para mabuo siya as sisiw. So, malulunod po talaga siya. So, nangyayari ba, napapansin nyo guys, yung mga veterano or yung mga madali na pong mapisa na itlog. Bakit po siya hindi makalabas? Kasi po, oversupply po ng humidity. Low heat, high humidity. So, lunod po yung sisiw. Isa po yun sa mga cause na bakit hindi makalabas yung sisiw. Kasi lunod. Kasi po, develop na po yung lungs niya. Kapag develop mo ng lungs po ng isang tao or yung kahit ano pong itlog na mapipisa, develop mo lungs po niyan. Kaya kailangan po makalabas agad kasi pwedeng malunod po ng tubig o yung mga placenta man kung ano pa man. Kaya kailangan pong mailabas agad po yung taong yun or yung sisiw na mapipisa na kasi baka makapasok yung tubig sa kanyang baga. So yan po. Yun po ang ano niya na okay po ang incubator, saraduhan during brownout. So, I hope po nakatulong po tayo. Para po sa mga hindi pa nakasubscribe at hindi pa nakapanood, please watch po itong content. Marami po tayong matutunan dito. Siya nga pala, ang next topic natin, kung ano po ang kahalagahan ng palong ng manok.
At ano po yung disadvantage ng walang palo. So, abangan nyo guys, gagawa po tayo ng content. Bali, itong content ko ngayong gabi is biglaan lang po kasi concerned po ako doon kay kay Mr. Kan Yang Bao. New friend po natin sa Facebook at member po natin sa Incubator and Tutorial. So, thank you po. Nakaroon po tayo ng idea na bagong content about sa post mo po na problema. Sana makatulong po ito at maging sagot po sa inyong problema. Thank you guys. Thank you.